hindi siya mananawagan ng Marcos resign dahil tignan natin ang DNA ng mga Marcoses, 'no? Yung kanyang amang diktador, talaga naman pong hindi nag-resign, siya'y sapilitang sinipa sa kanyang puwesto at, dahil diyan, umabot ng, 20 taon siyang nakaluklok sa puwesto at talaga namang Guinness Book of World Record, kinilala ang Marcos Sr. at ang kanyang pamilya bilang number one pagdating sa pangungurakot, pagdating sa, um, mga taong gobyerno, 'no? At siyempre alam natin ang motibo kung bakit gusto nila magkaroon ng Marcos Forever. Dahil nga pera, 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 'no? At, parang walang kabusugan sa pera itong mga Marcoses, hindi pa sapat na 20 anyos nilang linapa ang kaban ng bayan, gusto na naman nila ng another 20 years. So tama po si VP Sara. Nasa DNA po ng mga Marcoses na kapit-tuko sa kapangyarihan dahil nga po sa kanilang mga personal na interes na manatili sa kapangyarihan. So ganyan na po ang katotohanan, 'no? Masakit man na tanggapin, yan po talagang katotohanan. Talagang ang mga Marcoses hindi po yan magre-resign. Gaya ng hindi naman nag-resign talaga si Marcos Sr. Siya'y pinalayas ng taong bayan. Kaya nga po, ang tanong, patuloy pa ba tayong mananawagan ng Marcos resign o dapat ba iba ng sinisigaw natin? Well, alam niyo po kontrobersyal 'yan dahil, alam niyo naman, 'no, sa hanay ng mga tumututol kay Marcos, meron tayong invisible line. Yung mga ayaw na mag-resign si Marcos dahil nga, meron silang mga, katapatan doon sa isang Marcos na Amy Marcos at yung mga naniniwala na wala ng pag-asa sa kahit kaninong Marcos. At kabahagi naman po ako niyang grupong 'yan na naniniwala na kahit sinong Marcos ay hindi na dapat pagkatiwalaan. Totoo po 'yan. Ako po ay, I'm very fond of Manang Aimee, pero sa tingin ko, ang lahat ng ginagawa niya ay para nga masalba ang pangalan ng mga Marcoses, 'no? At dahil blood is thicker than water, hinding-hindi yan mananawagan na mag-resign ang kanyang kapatid, 'no? At, in fact, matagal na nating inaantay na magsalita si, Amy Marcos na, "Ading, hayaan mo na ang pamumuno kay VP Sara dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President. Kapag hindi mo na kayang mamuno, meron talagang sasagot, 'no, at sasalo ng mga katungkulan bilang isang presidente." So sa akin, talagang wala ng pag-asa ang mga Marcoses. Napatunayan na nila sila'y taksil sa bayan, napatunayan na nila sila'y salot ng bayan at kinakailangan kung hindi magre-resign, matanggal sa puwesto. Opo, hindi na po dapat Marcos resign kung hindi, um, oust Marcos. Marcos tanggalin. Again, babalik tayo sa kasaysayan, ha. Wala pong formal na resignation si Marcos Sr. nung People Power One. Kaya nga kung akalain natin na mapapa-resign natin 'tong si, Marcos Jr., hindi po. Kasi hindi nag-resign si Marcos Jr. In fact, kung maalala ninyo, yung kanyang vice presidente nung snap election, si Turing Tolentino, abay nung, naluklok na sa puwesto si Cory Aquino, nagdeklara na siya ang presidente dun sa Manila Hotel. At kinailangan nga na magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na kumikilala kay Cory Aquino bilang presidente ng bayan dahil nga po sa people power na sang-ayon sa Korte Suprema ay isang legal na pamamaraan dahil ang taong bayan ang nagdesisyon na iluklok sa puwesto si Cory Aquino. Pero wala po talagang resignation na nangyari kay Marcos Sr. In the same way na wala pong resignation na mangyayari kay Marcos Jr. At ang talagang, mangyayari po diyan, sapilitan natin dapat pababain itong Marcos Jr. Ang tanong, legal ba ho ito? Well, sang-ayon sa Korte Suprema, nung naluklok si Cory Aquino, bagamat siya ay hindi nadeklarang panalo ng COMELEC sa snap election, bagamat, naninindigan itong Turing Tolentino na isang, abogado, bihasang abogado at talagang otoridad sa larangan ng batas bilang isang scholar, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang taong bayan nagsalita na. At dahil soberenya ang taong bayan, dapat masunod ang boses ng taong bayan. So yung pagpapaalis kay, Marcos, Jr., gaya ng pagpapaalis kay Marcos, Sr., ay magiging legal dahil kung ang taong bayan na nagdesisyon na sila'y sipain, walang kahit sinong pupwedeng mag-question yan. Dahil after all, sa isang demokrasya,
Ang soberenya ay nakasalalay pa rin sa kamay ng taong bayan at sa isang demokrasya kinakailangan masunod ang boses ng taong bayan. Kaya po ngayon, ang panawagan natin, Marcos, alis dyan. Alam natin hindi voluntaryong mangyayari yan. So ang ating sigaw ngayon bago na. Aus Marcos or Marcos alis dyan. Dahil alam natin, dahil sa kanyang pagnanais na lumamon pa ng kaba ng taong bayan, hindi mangyayari ang resignation na yan. Gaya ng hindi natin naparesign yung kanyang ama na si Marcos Sr. Now, ano mga pamamaraan? Well, dyan naman po malinaw ang ating saligang batas. Hindi po pwede kasing gumamit ng dahas. Dahil kapag gumamit ng dahas, dyan po magkakaroon ng rebelyon. At kapag nagkaroon po ng rebelyon, nako, yan po ay talagang magiging krimen. At hindi lang po yan, yan ay magiging batayan para masupil na naman ang karapatan ng taong bayan sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law. At ito naman po ang dahilan kung bakit tayo, bagamat sinasabi natin na kapareho tayo ng sentimiento dyan sa mga komunistang CPP-NPA na itaas ang antas ng kabuhayan ng mga mahihirap, hindi tayo sumusuporta sa CPP-NPA. Kasi alam natin na kapag gumagamit ng dahas, ang papatayin ng isang sundalo galing sa mahirap na pamilya ay kapwa mahirap. So kaya nga po itong ating panawagan na dapat umalis sa pwesto si Marcos, unang-una dapat po yan ay mapayapa, dapat po hindi gumagamit ng dahas. Ang ating panawagan ay para sa taong bayan bilang soberenya sa isang demokrasya na sisantihin na itong Marcos Jr. Alam na naman natin ang mga kadahilanan kung bakit dapat siya sisantihin. Pangunahin dyan yung issue na wala siya sa tamang pag-iisip at wala siya sa tamang kalagayan para mamuno dahil nga doon sa pinaghihinalaan natin siya na siya ay isang cocaine user. Yung sinasabi niya na nakakausap niya ang patay niyang diktador na ama, tignan niyo po ang Mayo Clinic website. Sang-ayon po sa Mayo Clinic website, yan po yung respetadong hospital sa buong daigdig. Yung hallucination at pagkikipag-usap sa mga kamag-anak na patay na, yan po ay isang side effect ng chronic. Chronic, ibig sabihin, matinding paggamit ng cocaine. So ano pang issue? Ayan na po ang katunayan. Kung ayaw niya magpa-hair follicle test, yung kanyang hallucination na nakipag-usap siya sa isang patay na diktador, yan po'y pruweba na siya talaga ay chronic user ng cocaine. At kapag ikaw ay chronic ka user ng cocaine at nag-hallucination, paano ka mamumuno ng isang bansa sa gitna ng napakaraming pagsubok? Nandyan ang pagsubok ng walang tigil na pagtaas sa presyo at lumabas na naman po ang survey na yan pa rin ang numero unong concern ng taong bayan. Ang walang patid at tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung kakulangan ng trabaho, kababaan ng sweldo, na nagdudulot ngayon ng matinding kahirapan at pagkagutom sa hanay ng mga Pilipino. Paano siya makakagawa ng solusyon? Busy siya makipag-usap dun sa patay niyang ama. Antayin na talaga si Marcos Jr. Alam niyo po, ang aking panalangin palagi God will not allow anything to happen without a reason. So itong masakit na pangyayari na napakagarapal ng panlalamon sa kaba ng taong bayan, yung paglamon nila ng ating flood control projects at mga infrastrukturang proyekto, tingin ko po, ang dahilan niyan ay dahil nga po para magalit na ang taong bayan, magkaroon ng sapat na galit para sisantihin na ang Marcos Jr. Huwag na po natin pahupain ang ating galit. Habang mainit pa po ang ating galit, talagang gamitin na po natin ang kapangyarihan natin. Sisantihin na natin si Marcos Jr., kapangyarihan ng taong bayan po yan. Dahil kung hindi, baka mawawala na ang Republika ng Pilipinas. At Pilipinas, kulelat na naman po tayo ha. Nauna na ang South Korea, sumunod ang Indonesia, sumunod ang Nepal, at ngayon Madagascar. Ay, baka anong pronunciation yun. Samantalang tayo palagi dapat ang nangunguna sa people power. Bakit na naman tayo nahuhuli? So mga kaibigan ha, wag na tayo magpapatay-patay. Tayong original author ng people power, kung saan napakita natin na pwede tayo magpalit ng gobyerno sa isang mapayapang mga pamamaraan. So wag na tayong pumayag na magpatuloy pa itong ating kalbaryo
sa ilalim ng Marcos Jr. Hindi ko po alam kung talagang nagkakaroon po ng impluwensya pa ang ating mga pananalita, pero nagagalak naman po ako na patuloy ngayon ang pagdalo ng ating mga taong bayan sa mga kilos protesta. Yan po'y patunay na talagang wala na po talagang hupa ang galit ng taong bayan. Ang siguraduhin lang natin, itong ating paninindigan at itong ating galit ay magbunga ng tunay na pagbabago. Isang gobyerno na wala ng mga bangag sa administrasyon at magkakaroon na tayo ng isang leader na at least nasa tamang pag-iisip at mabibigyan ng lunas ang ating mga problema.